I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalist supporters and Filipinos OFW. Hello po. Ayan. Mayroon tayong breaking news. Ayan na nga ang sinasabi po ng karma. Pag talagang may basihan, ay talagang hindi po talaga titigil ang karma. Talagang hahabulin ka na aayon po sa batas. Ganun din yan si Cassandra Ong, at napanood po natin yung hearing sa Quadcom. Anong kinasasangkutan nila? Ito. Basahin po natin para kumpleto detalyado. Okay? Sabi po ng Abante News Online, isang regional trial court sa Angeles, Pampanga, ang naglabas ng arrest warrant laban kay Harry Roque at 10 iba pa dahil sa umano human trafficking na may kinalaman sa isang Philippine offshore gaming operator, Pugo Hub yan sa Pampanga. Alam nyo guys, yung isa sa natatandaan ko, yung hearing po sa Quadcom, sa pinakalas na umattend si Harry Roque. After that, hindi na po siya nagpapakita. Yung kanyang bank accounts baga, mga kababayan, natuklasan doon 125,000 ang pera niya. Ngayon, bakit nga ba lumubo na umaabot ng 125 million? Magkano ba ang sweldo ng isang abogado? Ang sweldo ba ng isang spokesperson? Hindi natin alam. Pero ayan, nakakagulat nga. Tinatanong kung saan galing. Sabi daw nagbibenta ng lupa, kung ano-ano. After nung hearing na yun, pinakalas na yung hearing na umattend siya guys, hindi na po siya sumipot hanggang na pinatawag siya uli. Hindi na siya sumipot, kaya na-cite in contempt ito, mga bes ng Quadcom. Hanggang ngayon, ayan, nakamukat-mukat natin, nakita natin sa dahik. Ganon din si Cassandra Ong. Grabe ang involved din dito, mga bes. Pero todo deny talaga. Alam niyo naman po ang hearing ng Quadcom, kaya saludo tayo sa Quadcom. Lalo na ngayon, 20 Congress, may papalit na sa Quadcom. Nandiyan si dating Senator Laila de Lima at saka si Attorney Jokno. Lalong gumanda ang Quadcom guys. Arrest warrant versus Harry Roque, Cassandra Ong, inilabas ng korte. Agay! Para kumpleto detalyado guys. Ito. Ayan arrest warrant versus Roque, Cassandra Ong, inilabas ng korte. Alam po natin itong balita na ito, itong kinasasangkutan ni Attorney Roque, mga kababayan, malamang isisisi kay PBBM yan. May 15, 2025, ayan isang regional trial court sa Angeles, Pampanga ang naglabas ng arrest warrant laban kay Harry Roque at 10 iba pa dahil sa human trafficking umano na may kinalaman sa isang Philippine offshore gaming operator, Pugo Hub sa Pampanga. Kasama sa warrant si Cassandra Ong na sinasabing kinatawan ng Pugo Hub na Lucky South 99 sa Purak, Pampanga. Agay. Ayon sa dokumentong nilagdaan ni RTC Presiding Judge Rene Reyes noong Mayo 8, natagpuan ng korte ang wastong dahilan laban kina Roque, Ong at 9 iba pa para sa non-available violation sa ilalim ng anti-trafficking and person agay Act ng 2003. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag ni Roque at Ong kaugnay sa nasabing arrest warrant. Agay. Ano na, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ito na nga ang sinasabi natin. Ano mga bes? Anong palagayan nyo? Grabe ito si Roque guys sa sa social media. Kung makapagsalita, walang ibang bukang bibig kundi yung administrasyon, si PBBM, tapos kung ano pang mga issue na pinupukol sa Pangulo, kahit hindi naman akma, yung mga bintang nila na wala naman katuturan, wala naman sapat na ebidensya, binibintang kay Pangulong Marcos Jr. Di ba? Grabe ito, mga bes, ang yabang-yabang niya pati. Alam nyo guys, ito si Attorney Roque, nakakahinayang. Bakit kanyo? International lawyer ito.
magaling itong abogado. Pero kung minsan maiisip-isip mo, sinasayang mo yung profesyon mo sa isang gawain na alam mo na bawal. Ikaw mismo abogado, bakit sinasangkot mo yung sarili mo sa hindi maganda? 'Di ba guys? Kayo nga, sasayangin nyo ba yung profesyon nyo na pinaghirapan nyo ng ilang taon, tapos kamukat-mukat mo na hindi mo inaasahan, nasilaw ka sa malaking pera, nasasadla ka sa masamang gawain dahil ba sa pinuno or sa boss mo? Ganun na lang, ganun. Hindi dapat. Dapat iningatan nyo yung dignidad ng pagkatao nyo, yung kredibilidad ng pagkatao nyo, lalo yung isang profesyon na talagang ito'y magagamit mo sa maraming magagandang pagkakataon, 'di ba? Pwede ka makatulong sa mga tao na naaapi dahil dun sa profesyon mo, dahil nga lawyer ka. Sayang no? Ako, I'm not against sa mga tao na, katulad ni Harry Roque. Nakakainis lang talaga siya. Yung mga patutsada niya na mga bintang niya sa Pangulo na wala namang katuturan. Binabanatan mo yung isang tao na nagtatrabaho ng maayos. Alam nyo, believe din ako dito sa tao na ito dati nang akala ko napakatino. Magaling na magaling na abogado. Pero yung kalaunan, kamukat-mukat mo, binanatan mo ang Pangulo na wala namang sapat na ebidensya. Magaling ka lang magsalita, no? Gawa-gawa mo lang para makuha mo yung simpatya ng tao, para paniwalaan ka, para sirain ang Pangulo. Yung sinasabi niya na magmarcha sila sa Malacanang habang nasa Germany ang Pangulo para kumbaga ay agawin ang Malacanang para maiupo si Sara Duterte for what? Oo po, para nang sa ganun, pag nakaupo si Sara Duterte, matakpan yung mga issue mo, yung issue nila, ganun wag ganun. Iwan ko ba, no? Hindi sila nahinayang sa mga profesyon nila, mga kababayan. Nahinayang ako kaya. Buti sila may pang-aral kung wala pang-aral Kung siguro ako, kung alam mong masama, no? Bakit mo kailangan kagatin yan? Bakit kailangan mo isangkot yung sarili mo na alam mo kung pagdating ng panahon matutuklasan din ang ganyang klaseng talamak na gawain. Pag masama yung ginagawa mo, karma, mga kababayan, hahabulin ka. Ayan, human trafficking. Ganun din ni Cassandra Ong, ang bata-bata pa. Pero, sindikato rin ito So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Alam nyo naman siguro ang Quadcom, kung paano ang hearing dyan nung that time, di ba? Talagang natuklasan Biro mo, mula sa 125,000 ang pera, bakit nagiging 125 million plus? Ay, Jesus Maria Joseph. So, yun guys, ang pinaka-latest updates benyo. Sabi nga ni si Jose Castro, tinatanong ito kung ano ba yung mga nagsasabi ni Harry Roque against the government. Sabi ni Yusek umuwi na lang siya. Di ba? Panagutin niyo yung mga issue niya. Kaysa magtago-tago ka. Alam po natin nasa dahik ito yung nabasa natin. Kukuha ng asylum ito. Kaso lang ibablock ng DOJ. Siyempre mga kababayan, paano ka makakuha ng asylum kung mismo ang bansang Pilipinas ang magpresenta sa mga kaso ng kinasasangkutan mo? I don't think nabibigyan siya. 'Di ba? Abangan po natin yan. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.